Nakatikim na ba kayo ng minatamis na santol? Ito yung santol na melt in your mouth pag kinain nyo. Paano ba ito ginagawa? Yan, ipapakita namin sa inyo ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po, gagawa kami ng minatamis na santol. Kasi, ang santol po, hindi lang po yung basta-basta prutas na panggulay o kinakain ng as is. Pwede rin po yung gawing pang dessert, minatamis na santol. So, meron po kami ditong nasa 2 kilo po na santol. Babalatan lang po muna namin yung mga santol. Pagkabalat, dapat po ilagay po kagad sa tubig para hindi po siya mangitim. Ganyan po. After po mabalatan, hiwain lang po natin yung mga santol para maging ganito na po. Kasi tatanggalin po natin yung mga buto niya. Ito po. Nasa inyo na po yan kung gusto nyo sipsipin yung buto. Pagkatapos po matanggal yung mga buto, ito po ay hinahati ko po sa gitna. Ganito po siya. Pero nasa inyo na po yan. Kung gusto nyo pong malalaki ang portion, okay na okay po. Pero kami po, ganito po yung ginagawa namin. Ganyan po. And then, pakukulaan po natin ito up to 15 minutes. So, ilalagay nyo po yung santol kapag kayong tubig po ay nagsimula na pong kumulo. O mainit na po yung tubig. Ang purpose po nito para matanggal po yung dagta ng santol. At syempre, para mabawasan na rin po yung asim. Pagkalipas po ang 15 minutes, tanggalin na po natin sa tubig. Okay na po yan. Kasi mamaya po, iluluto po natin ulit yan. Kaya sapat na po yung ganun lang po kadali. Gagamit po ako dito ng kalahating kilong brown na asukal. And then tubig po. Tunawin lang po muna natin yung asukal. Kapag po yung asukal tunaw na, maglalagay po ako ng dahon ng pandan. Pwede rin po kayong gumamit ng vanilla. And then ilalagay na po natin itong santol na napakuluan. Noon po, meron pa kami isang paraan nito. Ito po binababad po sa tubig na may apog para maging makunat or chewable po. So matagal na proseso po yun. Kailangan ibabad mo ng 24 hours. So okay na po yung ganitong proseso. Pwede na rin po yan. Pakuluan po natin yan hanggang sa maging syrup na po yung asukal. Ito po. Maging syrup na po yan. Medium fire lang po ang gamitin nyo dito ha. Huwag nyo pong palakasan yung apoy. Haluin nyo po paminsan-minsan. Pero yung paghalo nyo po, dandahan lang po ha. Tamang ganyan lang po ang paghalo para hindi po sila madurog. Ito pong ganitong version, ang sarap po nito. Yung para siyang natutunaw sa bibig mo pag kinakain. Kapag nag-lessen na po yung sabaw, ito po. Malapit na po yung maging syrup. So ngayon po, yung pong apoy natin dapat po nasa low fire na lang po. Hanggang sa tuloy na po siya maging syrup. Yung pong ganitong pagka-syrup, okay na po yan. Masarap po niyan yung may matitira pang syrup. Pangit po yung masyadong tuyo nito. So ito po palamigin po muna natin. So ayun, malamig na po siya. Tikman na natin. Natakam na akong masyado. Ganoon lang po kadali ang paggawa ng minatamis na santol. Melt in your mouth. Sarap. Hindi ito tatagal sa akin ng 3 araw. Ubus agad to. Ang dami ko naalala sa pagkain na ito. May asim pa rin siya, pero ang tamis, ang sarap. Bye.